Good morning, nagkape na ba ang lahat? Napakaganda ng araw ngayon dito sa Saudi Arabia. Kahapon lang umuulan, ngayon ang ganda na ng sinag ng araw. Ang sarap sana magpa-araw kasi hindi ako pwedeng lumabas, kaya ito, nagsimula na ulit ako maglinis. Sinisimulan ko na ulit yung trabaho ko kasi maya-maya lang, iba na naman ang gagawin ko at darating na naman yung mga alaga ko. Kapag ganito nga may pasok ang mga bata, ang saya-saya ko talaga kasi ako lang mag-isa dito at pati si madam ay pumapasok sa school. Kaya nagagawa ko lahat ng gusto kong gawin, nakakapag-focus ako sa trabaho. Kapag nandito kasi yung mga bata, pati si madam, ang hirap kumilos, ang hirap magtrabaho. Kapag nandito silang lahat, ay naku, ang gulo-gulo ng bahay. Kami ni madam nagtataguan, naghahapulan. Nagtataguan kami kasi minsan kahit pagod na ako, eh kailangan ko pa rin kumilos. Ayoko kasi nakikita nila ako nakaupo. Minsan ang ginagawa ko para makapagpahinga ako, pumapasok ko sa CR at hinahanap naman ako ni madam. Ganun na lang talaga ginagawa ko para makapagpahinga, kailangan ko mag-CR. Doon ako nagpapahinga, siguro mga 15 minutes lang naman. Hindi rin naman tatagal. Minsan naman ang ginagawa namin ni madam ay naghahabulan. Yung katatapos ko lang maghugas ng pinggan, may hugasan na naman. Kaya ang ginagawa ko, yung bawat kilos niya inahabol ko. Ang hirap kasi matambakan ng hugasan ng pinggan, lalo pat maliit lang ang kusina namin. Kaya kailangan talaga kapag kumikilos siya sa kusina, habulin mo agad yung hugasan kasi nga matatambakan yung lababo. Ang pinaka-worst talaga dito sa Saudi Arabia na trabaho ay ang paghugas ng pinggan. Sobrang daming hugasan. Walang tigil na hugasan, dagdag ng dagdag ng hugasan. Lalo na kapag Ramadan, sobrang daming hugasan. Yung isang buong araw mo ata kalahating araw hugas ka lang ng hugas ng pinggan. Ganun dito sa Saudi Arabia. Kapag si madam talaga ang nasa kusina, ay nako, sinasabi ko na, bantayan mo na siya, samahan mo na, para sabayan mo na ng paghuhugas ng pinggan. At ito nga malapit na ako matapos. Kung napapansin niyo, walis ng ginamit ko. May vacuum po kami kaso nalabahan ko na yung filter. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin siya tuyo. Kagabi ko pa siya nilabahan pero hanggang ngayon hindi pa rin tuyo gawa ng malamig dito at mahirap magpatuyo ng sinampay. Kaya ayan, walis lang muna ang ginamit ko. At pagkatapos ko nga maglinis ay nagpahinga na ako. At ito nga siningit ko na ang paggawa ng Christmas tree ko. Nag-DIY Christmas tree kasi ako. At hanggang ngayon hindi pa rin siya tapos. At hanggang ngayon hindi pa rin dumadating yung Christmas light na in-order ko sa Shein. Kaya ngayon ang ginagawa ko muna ay sinasabit ko muna itong mga star at mga ginawa kong abubot. Namiss ko kasi talaga ang Pasko sa Pinas. Bali ngayong taon ay pangalawang Pasko ko na dito at pangatlong bagong taon ko na dito. Ito yung paraan ko para hindi ako malungkot, hindi ako ma-homesick kasi nga kahit matagal na rin ako dito ay naho-homesick pa rin ako at namimiss ko yung Pasko sa Pinas at pamilya ko. So dito nga pagkatapos ko nga maglagay ng banderita sa Christmas tree ko ay gumagawa na ako ng doon dito kasi ang hapunan namin is pizza. Pizza lang kakainin namin kasi nagkanin kami tsaka nagpasa kami nitong mga nakarang araw. Bali ngayon ako nga pala magdidesisyon kung anong pagkain namin. So ito nga napili kong pagkain. Wala silang magagawa kundi sundin nila yung gusto ko. Ako ang masusunod dahil ako ang owner ng bahay na ito. Charis! Ayun nga, minimix ko na lahat ng ingredients ng dough. So ganito nga lang paggawa ng dough, napakadali lang din. Pero noon, hirap na hirap talaga akong gumawa ng dough. Nagkamali pa nga ako ng gawa nung unang gawa ko. Pinagtawanan lang ako ni madam, hindi man lang nagalit. Napag-isip-isip siguro ni madam, hindi naman perfecto ang lahat ng tao. Kaya ayun, pinagtawanan na lang ako. Siguro si madam din nagkamali din nung una. Hindi lang isang beses pumalpak yung paggawa ko ng tinapay, maraming beses din. At dito nga gumagawa ako ng sauce ng pizza. Bali dito sa bahay ng amo ko, hindi kami bumibili ng pizza sauce. Bali ang ginagawa namin dito ay gumagawa talaga kami ng sarili namin pizza sauce. Itong lahat ng mga ingredients na nilagay ko dito ay nakita lang din namin sa Instagram. Kung napapansin nyo, medyo karagal yung boses ko kasi dito sa area yung pinag-uupuan ko ay malamig talaga. Hindi ko mapigilan ng lamig. Sobrang lamig talaga at nakalimutan ko magdala ng jacket. Nagtago kasi ako kasi maririnig ninyo yung pagluluto ni madam. So dito nga sa paggawa ng pizza, ayan, biniblend ko na nga siya. Kasi luto na lahat ng ingredients at kailangan na i-blend para maging pino siya lahat. At madali na lang siyang ilagay sa dough. Dito sa abroad, talaga namang magagawa mo lahat. Lahat ng trabaho hindi mo nagagawa noon. Na dito mo lang din mararanasan sa abroad. Talaga mangyayari sa iyo ay all around. Pagkatapos ko nga i-blend yung sauce, nagayat na rin ako dito ng bell pepper para doon sa pizza na gagawin ko. So manipis lang din ang paghiwa ko dito kasi nga ayaw ng mga alaga ko yung bell pepper. Pero ako kasi trip ko talaga ang bell pepper. Ang trip kasi nilang kainin sa pizza ay yung olive. Yun naman ang ayaw ko, olive. At pagkatapos ko nga magayat ang bell pepper, ito nga gumagawa na ako ng Spanish bread. Hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko siya ginawa. At ito na nga yung finished product ng pizza at saka yung Spanish bread. At gumawa din ako dito ng cheese croissant. So ito lahat ng niluto ko at ito lang din ang kakainin namin. O siya, ihahain ko na siya kasi gutom na rin yung alaga ko galing school. So ayun, hanggang dito na lang. Bye bye.